Sagutin ko lang po yung mga comments doon po sa aking video, gaano ba kadalas magpadilig? Ito po yung una pong comment. Paano po kung araw-araw 3 times a day? Ano ang epekto sa lalaki o sa babae? Alam niyo po, wala pong scientificong ebidensya na ang araw-araw po ay magkakaroon ng physical o mental na epekto sa ating kalusugan. Wala rin pong ebidensya kung ano yung pinakamainam or perpektong dalas ng pagdidilig para maging healthy po tayo. Alam niyo po yung katawan po natin magsasabi, no, kung talagang sobra na po yung ginagawa natin. So kung kayo po ay babae, unang-una na po dyan, syempre kung nangangati na po kayo, o kaya nagsusugat na po yan, o kaya ay namamagaan na po, o nagkaroon ka na madalas na infection sa pantog o kaya sa flower, aba ay kailangan po siguro magpahinga muna. Pwede din po ito magdulot ng pagkahapo o pagkapagod. Para po tayong nag-i-ehersisyo niyan. I-imagine niyo na lang no, kung nag-i-exercise po tayo 3 beses or more sa isang araw po, di po ba? Pag tayo po ay nag-gym, gawin niyo po yun. 3 beses or ilang beses na mag-gym ka sa isang araw, sigurado po yan, bulagta ka na pagkatapos po ng isang araw, di po ba? Ang pagmatagalan po nitong epekto po ay pwede po ito maka-apekto sa ating pong cardiovascular system, sa ating kidney function. Pwede din po na hindi na masustain yung pagtayo ni Manoy. Posible din po na magkaroon po yung infection si Manoy o kaya yung area surrounding doon po. At pwede din po magkaroon ng infection sa prostate. At posible din po na bumaba po din yung gana na sobrang pagod na din. At yung pangalawa pong comment doon na nakita ko po, ay kung madalas po daw itong gawin, yung pagdilig po, ay pwede daw ba ito mag-cause na maging infertile? Sabi sa research ay hindi naman daw po ito konektado doon sa pagiging infertile. Pero ang pwede po mangyari, pag nagkaroon po tayo ng infection, ay pwede po tayo maging infertile. At hindi lang po yun, no? Siyempre, yung likido po na lalabas, ay medyo konti na lang po talaga. Hindi naman mababawasan yung dami. At tandaan po natin, isa lang po ang kailangan para mabuo. Paano kung wala ng dilig? Makakaapekto po ba ito sa kalusugan po natin? Sabi po sa research ay may magandang epekto yung nadidiligan po tayo. Pero kung hindi naman po tayo nadidiligan, hindi naman po ibig sabihin na magiging unhealthy na po tayo, no? Kasi to be healthy ay hindi lang naman po yan ang batayan. Siyempre, nandyan na po yung unang-una ay kumain po tayo ng healthy food. Kailangan po tayo mag-ehersisyo at siyempre yung mga lifestyle factors. Huwag po tayong maninigarilyo, huwag po tayong uminom ng alak. Pag ginawa na po natin yan ay sigurado po na magiging healthy tayo kahit wala po yung dilig-dilig na yan. May nag-comment din po kung bakit daw sinasabi ko na hindi daw nakakatulong sa kalusugan yung pagdidilig lagi. Samantalang nagko-consume nga tayo ng calories during the time, no, na ginagawa po natin ito. Totoo naman po yun, no, na we consume calories because we expend energy. Pero hindi naman po kailangan na gawin natin yan para lang po tayo ay makapag-ehersisyo, di po ba? Pwede naman po tayo mag-exercise, pwede naman po tayo sumayaw, pwede po tayo mag-walking exercise at napakarami po mga activities na pwede po natin gawin nang sa ganun ay ma-exercise din po yung ating katawan. Yung aking vlog na yun po ay patungkol po yun sa kung paano mapanatiling healthy ang isa pong relasyon na mag-asawa. So kaya po sabi sa research ay dapat po kung pwede magkaroon po talaga tayo ng at least man lang once or twice a week na pagdidilig. Pero hindi naman po talaga sa totoong buhay na nangyayari yan sa lahat po sa atin. Dahil marami po sa atin ang mga LDR, di po ba? Siyempre, meron na po iba dyan na may sakit na po. At siyempre, yung edad na rin po, physically, hindi na po talaga kaya. It's a commitment to each other and a commitment to God. Sinumpaan po natin yan, no? In sickness and in health. In good times and in bad times. Till death do us part. Hindi lang naman po yan ang batayan kung paano po maging healthy yung ating relationship. Sabi lang po yan sa research, pero hindi naman po yan applicable sa iba po sa atin.